Yon. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-DM at welcome sa DM Stories. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na lahat po ng mga ina-upload natin sa channel na ito sa DM Stories channel, ay mga fresh at mga bago po talaga. Kaya maganda pong pakinggan dahil sa, syempre, bago po sa pandinig natin. Tapos bago po tayo magsimula, shoutout ko lamang po itong nag-comment sa last upload natin. Sabi niya, siya si Rex Santos. Ang sabi niya rito, napapasama ang isang tao dahil na rin sa kagagawan ng kapwa-tao. Which is napakatotoo naman talaga. At sa kwento natin, ganun po talaga nangyayari sa ating bida. Na kahit pilitin niyang magpakabuti o magpakabait, ay yung mga tao sa paligid niya, natutokso siyang gumawa ng kasamaan dahil na rin sa mga tao sa paligid niya. Mga masasamang tao na mas masama pa sa mga aswang o sa mga nilalang ng dilim. At yun lamang po mga ka-DM, ulitin ko lamang po, bago po lahat ng mga kwento nating inilalapag dito. Kaya simulan na natin ang bagong kwento. Sagradong kasal, pagkakaroon ng anak. Lahat ng bagay na pangarap lamang noon ni Mang Dehong, tinatamasa na ngayon at wala na siyang ibang hiling pa kundi ang matibay pa ng gusto o mapatibay ng gusto ang relasyon na mayroon siya sa parehong asawa at anak. Subalit magbabago ang malawak niyang pananaw sa ginawang pagpaslang ng kanyang mag-ina. Hindi ordinaryong tao kundi aswang. Bagay na magdudulot ng masalimuot at hindi matahimik niyang mundo. Malinaw niyang bilin sa asawang wag buksan ng pinto kahit na ano ang mangyari. Ngunit sa pinto mismo ito unang inatake ng aswang. Isa lamang ang duda niya, nagpanggap ang aswang na siya. Ginaya ang kanyang boses, kaya mabilis na naging biktima ang kanyang asawa. Sinunod ang kanyang anak na mag-iisang taong gulang pa lamang. Kuyom ang mga kamay niya habang inaalala ang muling sandali na pag-uusap nila ng kanyang asawa. Dehong, aalis ka na naman. Baka gabi ka na namang umuwi. Sana naman kapag ganitong oras hindi ka na aalis pa sa bahay. Delikado sa iyo eh. Gagabihin talaga ako nito, Wilma. Sa kabilang bayan pang pasyente. Hindi naman pwedeng siya ang dadalhin dito. Kita mo naman ng mga pilapil papasok dito sa atin eh. Makipot at madulas dahil tagulan. Yung pasyente nakaranas ng stroke. Di ko naman siya pwedeng tanggihan. Sinusundo ako dito eh. Umaga ka dapat nila sinundo. Kung kailan gabi na eh. Hindi ka pa naman hinahatid. Baka pwedeng tanggihan mo na lamang muna. Yun nga eh. Pero hindi ko sila pwedeng paalisin nang hindi ako kasama. Ito ang misyon ko, Wilma. Hindi ako maaaring tumanggi. Malinaw pa niyang naaalala ang pagbusangot ng kanyang asawa. May halong takot at pangamba. Yun na pala ang senyales. Ngunit hindi naman niya yon nabigyan pa ng pansin. Ngayon ay huli na. Ang mga yon ay parte na lamang ng kanyang alaala. Masasakit na alaala ng kanyang asawa. Wala na ang mga ito. Kaya ang habol niya ngayon ay hustisya. At sa mga kamay niya magbabayad ang halimaw na may gawa ng bagay na yon sa kanyang mag-ina. Malalaman din niya kung sino ito at uubusin niya ang lahi nito. Wala siyang ititira. Yun ang kanyang pangako maging sa puntod ng kanyang asawa. Mula sa bintana ay matatanaw niya si Criselda, bit-bit ang mangkok habang binabalanse ang katawan sa makitid na pilapil patungo sa kanyang bahay. Pasulyap-sulyap ito sa kanya mula sa bintana hanggang sa tuluyan na itong makalapit. Ano yan, Criselda? Paggabi na. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Kuya, tinolang bangus po. Pinabibigay ni tatay. Lagi ka daw pagod. Kaya dapat ay may lakas ka at sustansya sa katawan mo. Nako, hindi na sana kayo nag-abala pa. Kay buti talaga ng tatay Miroy mo sa akin eh. Si tatay Miroy talaga. Halika, tuloy ka rito. Opo, ayos lang po Kuya Dehong. Naaawa kasi sa'yo si tatay eh. Lagi ka nalang malungkot. Palaging tulala pagdating mo dito ng bahay mo. Sabi nga ng tatay,
puntahan kita lagi para may makausap ka. Hindi ko rin naman gagawin yon, babae ako eh. Naku, ayos lang ako. Makakalimot din ako pagdating ng araw. Sabihin mo sa tatay mo na wag na niya akong alalahanin pa. Ganun po ba? Pasyal po kayo sa bahay para naman malibang kayo o di kaya'y bisitahin na lamang kita para may makausap ka. Yun ay kung ayos lang po sa'yo. Nakakahiya lang kasi na babae ako, baka ano pang sabihin ng iba. Kaya nga wag ka na mag-alala pa at ng tatay mo. Griselda, ayos lang ako. Sanay akong mag-isa. Hindi kuya, mas mainam na may kasama ka. Kausap kagaya ko para naman malibang mo ang iyong sarili, hindi ba? Nagpasalamat na lamang siya rito. Sa kabila ng pagiging mabuti ng pamilya nito sa kanya, may isang panig sa kanyang isipan na huwag masyadong magtiwala. Simula naging kapitbahay nila ito, ay hindi pa ito minsan nagbigay ng ulam sa kanila. Ngayon pa lamang. Pero hindi na niya nilaliman pa at binigyan pa ng kahulugan yon. Naisip nga niyang minsan ay dumalaw sa bahay ng mga ito. Pakikitungo na rin sa kapwa lalo na sa katulad niyang isang albularyo. Dapat ay marunong siya makitungo at makisalambuha sa iba. Malayo pa lamang ay sumisigaw na sa kanya si Lolo Miroy. Tuwang-tuwa sa kanyang pagdalaw. Yako, ikaw palang kapitbahay naming albularyo. Dinig ko kasing kayang-kaya mong gamutin lahat ng uri ng karamdaman ng mga tao. Kahit yanggaw o na elemento, lahat ng uri ng gawang dilim. Ito'y galing ho sa itaas, Lolo Miroy. Kailan lang ba kayo lumipat dito? Hindi ko kasi alam na may bago nang nakatira sa bahay nito. Napakabuti niyo po dahil lagi niyo po akong inaalala. Ay oo, simula nung mamatay ang asawa mo, lagi kitang nakikita na tulala sa bintana. Noong nakaraang buwan lamang kami dito, yun din yata ang linggo kung kailan nawala ang asawa mo. Pasensya na, nabaguhan kasi kami, kaya nahihiya pang lumabas. Medyo matagal na po pala kayo dito. Nung isang araw ko lang namataan na may tao dito. Tapos kanina hinatiran ako ni Griselda ng sinabawang bangus. Kaya pumunta ako dito para magpasalamat. Walang problema, natutuwa ako sa iyo eh. Saka nakikita kong mabait kang tao. Napasulyap siya sa pintuan ng bahay. Hindi naman ganito noong iba pa ang may-ari nito. Weirdong tignan kaya hindi niya maiwasang magtanong. Lolo Miroy, bakit may ulo ng kalabaw na nakasabit sa pinto ng bahay niyo? Saka ano yung imaheng itim sa itaas? Yan ba? Iyan ang pinaniniwalaan naming nagbibigay ng lakas sa amin. Sinasamba na rin. Yan ang kinalakihan ng pinupuri ng aking mga magulang. Po, kalabaw yan. Ang Diyos natin ay buhay. Nasa langit. At hindi sa formang kalabaw o anuman. Dapat nyo yatang malaman ang katotohanan tungkol sa Biblia at sa nakasulat dito, Lolo Miroy. Nako, hindi na. Hayaan mo na lang kami sa paniniwala namin. Paniniwala mo rin yan, paniniwala ko rin ito. Nire-respeto naman kita sa paniniwala mo. Irespeto mo na lang din ako, ayos lang ba yun sa'yo? Tumahimik na lamang siya at hindi na nagsalita pang muli. Pinapasok siya sa loob ng bahay kaya pumasok na rin siya at nagpasalamat. Inabutan siya ni Griselda ng tasa ng kape. Salamat Griselda, nag-iisang anak ka lang ba ni Lolo Miroy? Oo, si Nanay Inosensya nga pala. Pasensya na, hindi na siya makabangon. May sugat siya sa tagiliran na kailangang pagalingin. Yan ang nagpapahina sa kanya. Malaki ba ang sugat niya? Pwede ko bang tignan kung maaari lang naman? Sobrang laki ng hiwa sa tagiliran ng asawa ko, Dehong. Kakoy baka pwede mong gamutin, ayaw kasing gumaling eh. Humiling siya na tignan ito kaya giniya siya ng matanda malapit sa asawa nito. Nangangamoy na ang sugat nito. Nakakadiring tignan niya at napagtanto niyang matagal ng sugat yon. Matagal na to Bakit hindi niyo dinadala sa ospital? Kahit sa sentro ng kalusugan man lamang sana para malapatan ng gamot. Saka makainom ng antibiotic. Kailangan niya po yun eh. Buwan niya rin ito. Ayaw namang magpatingin ng asawa ko sa doktor. Gagaling lang daw kapag ginamot niya. Hindi naman siya mapilit eh.
Anong ginagamot niyo sa sugat niya kung ganun? Laway lang niya. Hindi mo ba alam na mabisyang panggamot sa sugat ang ating laway? Bigla siyang napaisip, aswang lang naman ang ganoong gawain. Tinitigan niya ang mga mata ng buong pamilya. Maging si Criselda ay hindi kaya makipagtitigan. Idagdag pang ilang pagsamyo ng malansang amoy mula sa kusina ng kanilang bahay. Aswang ang pamilya. Iyon ang napagtanto niya sa mga sandaling yon. Hindi niya alam kung anong balak ng pamilya sa kanya pero hindi siya mauuto ng mga ito. Bigla rin siyang napasulyap sa daliri ni Criselda. Kumuha ng atensyon niya ang suot nitong singsing. Hindi maaaring nagkataon lamang ang lahat. Ito ang singsing ng kanyang asawa. Regalo niya yon noong unang anibersaryo ng pagiging mag-asawa nila. Gumuhit ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya pa rin matanggap na sobra pang sariwa ng kanyang alaala. Ibig sabihin, ang pamilya nito ang may pakana ng lahat ng iyon. Magsisimula ang laro ng paghihiganti. Ano niya, Jehong? Kaya mo bang pagalingin ang asawa ko? Albularyo ka naman, hindi ba? Pasensya na po, Lolo Miroy. Gaya ng sinabi ko, doktor ang kailangan nyo. Mawalang galang na po. Kailangan ko na pong umalis. May pupuntahan pa ako. Nagmadali siyang umalis. Hindi siya umuwi ng bahay, kundi diretso siya ng sementeryo. Sa puntod ng kanyang asawa, isinumpa niyang hindi matatapos ang taon. Mabibigyan na niya ng ustisya ang pagkawala nito. Nang gabing yun ay pabalikwas siya ng higa. Hindi makatulog na tila ba may mga matang nakamasid sa paligid ng bahay. Hindi nga siya nagkamali. Ilang sandali pa'y narinig na niya ang mabangis na huni ng isang aswang. Hindi na siya nagalangan pang bumangon. Ito na ang sumugod, kaya harapin niya na lamang. Isang nilalang sa anyong paniki, aswang lipad na may malakas na uri ng kapangyarihan. Kaya walang kalaban-laban ang kanyang asawa. Galit na hinarap niya ang nilalang na yon. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may galit din ito sa kanya. Gayunpaman, hindi siya papayag na sa gabing yon, hindi niya mabibigyan ng hustisya ang pagkawala ng kanyang asawa. Lumapit ka dito. Huwag mo akong idaan sa paglipad-lipad mo. Huwag mo akong yabangan. Yan lang ba ang kakayanan mo? Ang lipad ng lipad sa ere. Mas lalong naging malakas ang boses nito at ilang sandali pa'y nasa harapan na niya itong nakatayo. Ayop kang aswang ka. Sa wakas nagpakita ka na rin. Ihahatid na kita sa impyerno na dapat mong kasadlakan. Tila humahalakhak pa ito nang sabihin niya yon. Bigla na lamang itong lumipad patungo sa kanya at inatake siya ng mahabang pakpak at kuko nito. Nasugatan siya ngunit hindi nangangahulog ang talo na ito. Maghihintay siya ng pagkakataon na makaganti ng pag-atake gamit ang orasyon at ang sagradong asin. Muling bumulusok ang lipad na nilalang. Pataas hanggang sa halos gamunggo na lamang ang laki nito. Ilang sandali pa'y muli itong bumulusok pa ibaba. Sa kanya pa rin ang punteriya. Hindi niya alam kung bakit parang natulala na lamang siya at hindi makagalaw. Hindi makaalis sa kanyang kinaroroonan. Naramdaman na lamang niya ang pagbagsak nito sa kanyang dibdib at ang mabilis na pagkatumba niya hanggang sa nadaganan ito. Halos mailibig na sa basang lupa ang kalahati ng kanyang katawan sa tindi ng pagbagsak nito galing sa itaas. Biglang nagdilim ang kanyang paningin, ngunit pilit niyang binubuhay ang kanyang diwa. Bago pa man siya maging karne nito, mabilis niyang iniusal ang dasal orasyon upang proteksyonan ang kanyang sarili. Napagtanto niyang hindi basta-basta ang kalabang aswang dahil marami rin itong itim na kapangyarihan. Nakokontrol nito ang kanyang isipan. Paminsan-minsan, kaya kailangan niyang maging alisto. Maingat siyang bumangon at humawi ng lakas. Paikot-ikot na lamang sa kanya ang nilalang. Hindi ito makalapit sa kanya dahil sa nilagay niyang proteksyon. Bumabawi pa siya ng lakas kaya kailangang hindi siya maatake nito
hanggat wala pa siyang kakayahan na labanan ng lakas na taglay ng aswang. Matapos niyang pondohan ang sarili ay naghanda na siya para sa muling pakikipaglaban sa kaharap na aswang. Siniguro niyang hindi na siya mapapailalim pa sa kapangyarihang itim nito. Ilang sandali pa'y muli na naman itong sumugod. Nakipagbuno siya dito ng lakas. Lakas sa lakas. At ang makakakuha ng pagkakataon na mahuwakan ito sa likod ay doon na siya umusal ng orasyon. Pampuksa sa katulad nitong nilalang ng dilim. 7 beses niyang pinaulit-ulit usali ng dasal na yon. Hindi niya ito hinayaan na makawala. Kinuha niya ang bote ng sagradong asin sa kanyang bulsa at binuhos sa katawan ng nilalang na nakadapang patalikod at siya naman ay nakasakay rito. Matinis ang nakabibinging hiyaw kasabay ng pag-usok ng katawan. Sa wakas, naipaghiganti na niya ang kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, Lolo Miroy. Susunod na sa iyo ang asawa mo. Ilang araw na lang ilalabi at mamamaalam na rin siya. Sambit niya. Pumasok na siya ng bahay upang magpahinga. 10 beses na pagod sa sarili. Yun ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Ngunit makakatulog na siya ng mahimbing dahil nakapaghiganti na siya sa ginawa nito sa kanyang asawa. Nang magising siya kinabukasan, daig pa niyang nabugbog ng isang grupo ng fraternity. Halos hindi niya maibangon ang kanyang sarili. Nang hapong yun ay nagpasya siyang lumabas ng bahay para makiusyoso na rin. Tiyak na nagluluksa si Griselda dahil wala na ang ama nito at konting panahon na lamang ay mamamaalam na rin ang kanyang inay. Ngunit gayon na lamang ang gulat niya nang makita ang matandang lalaki. Malakas pang nagdidilig ng mga pananim na gulay. Hindi totoo itong nakikita ko. Malaking palaisipan sa kanya kung sino ang kanyang napaslang. Kung hindi si Lolo Miroy ang kalaban, sino? Naguluhan tuloy siya. Masayang nag-uusap ang mag-ama habang nagtutulungan sa trabaho. Sino ang pumaslang sa asawa ko? Sino naman ang napaslang kong aswang kagabi? Pumasok siya ng bahay na naguguluhan. Makalipas ang 1 buwan, malungkot na ibinalita sa kanya ni Griselda na wala na ang inay nito. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa mga sandaling yon. Parang kargo de konsensya niya kung bakit hindi niya napagaling ang inay nito na hindi niya ito ginamot. Nakiramay siya, nakipagpuyatan sa lamay. Kasamang nakilamay ang ilang mga malalayong kapitbahay. Kasama si Lucia, ang gustong may pangasawa dati ng ama nitong si Mang Isko. Lumapit ito sa kanya para siya'y kamustahin. Ayos naman na, kahit masakit pa rin ang alaala, kinakaya naman. Parte ng buhay ang pasakit kaya kailangang sanayin ng sarili. Parte naman talaga ng buhay ang pagsubok. Malalampasan mo din yan, sigurado ako. Tama ka, Lucia. Oo nga pala, matagal ko nang hindi nakikita ang ama mo. Kumusta na ba si Mang Isko? Dati lagi nagpupunta sa akin yun eh. Ngayon hindi na muling nagparamdam pa. Si tatay, hanggang ngayon wala kaming balita sa kanya. Wala kaming ideya kung saan siya nagpunta eh. Basta na lang nawala isang gabi, mag-iisang buwan nang nakararaan. Napaisip siyang bigla. Magtatanong sana siya nang bigla itong magsalita. Oo nga pala, Dehong. Sa susunod na linggo kaarawan ko na. Pwede ka bang maging panauhin? Iilan lang din naman ang mga inimbita ko eh. Sige, pwede naman. Kung wala akong pasyente, pupunta ako. O kung maaga kong matatapos ang panggagamot, darating ako sa hapon. Asahan ko yan, Dehong. Tumango siya. Wala nang dapat pang iwasan dahil wala rin naman ang kanyang asawa. Dati oo, lagi siyang umiiwas dito dahil ayaw niyang magselos ang asawa niya. Napalingon siyang bigla sa isang direksyon ng maramdamang may pares ng matang nakatitig sa kanya. Hindi siya nagkakamali. Naroon si Griselda. Nakatitig ito sa kanya at kay Lucia. At nang makita nitong napalingon siya sa kinaroroonan nito, ay nagmadali itong nag-iwas ng tingin. Sumalipot-pot sa nagkukumpulang mga taong nakikilamay ron. Kunot noo siyang napatingin pa rin sa direksyon yon. May kakaiba sa tingin ng dalaga.
Hindi na lamang niya yung binigyan pa ng pansin. Nakipaghalubilo siya sa mga kapitbahay na naroon at matapos ang mahabang kwentuhan, nagpaalam na siya sa ilan pang naroon para umuwi na. Malapit na siya sa kanyang bahay nang makasalubong niyang malaking itim na aso. Nagbabaga ang mga mata, galit na nakatitig sa kanya. Lintik na mga aswang naman ito. Hindi na maubos-ubos. Galit na wika niya. Sa pagkakataong yun ay kinuha niya ang matulis na kutsilyo na lagi niyang baon kapag naglalakad siya sa gabi. Mabilis niyang sinugod ang naghahanda na ring itim na aso. Sinalubong siya nito at patakbo. Ngunit nang malapit na ito sa kanyang harapan ay bigla na lamang itong nawala. Bigla niyang naisip ang turo ng kanyang lolo noon na kapag nawala sa harapan ng kalaban, nasa likod ito, nagbabalak tirahin siya patalikod. Agad siyang lumingon sabay saksak ng kutsilyo. Napahiyaw pa ito nang matamaan ang kanang unahang paa nito. Bigla itong tumalon sa kahon ng palay at ilang sandali pa'y bigla na lamang naglaho. Susugod-sugod, hindi naman pala kayang tapusin ang laban. Nailing siyang lumapit sa puno ng saging. Doon niya pinagsasaksak ang talim ng kutsilyo hanggang sa tuluyan na itong naging malinis. Saka lamang niya ito ibinalik sa kanyang tagiliran. Mahimbing ang kanyang tulog matapos mahiga. Ilang oras na lamang din at mag-uumaga na. Kinabukasan ay nagulat na lamang siya ng mga muy inihaw na isda ang kanyang bahay. Nagising siya dahil doon. Tumayo siya at sinilip ang kusina. Naroon si Lucia at naghahain na ng kanin at may 2 piraso ng malaking isdang inihaw. Tamang-tama sabi na't magigising ka sa amoy ng inihaw na isda eh. Binili ko talaga ito para sa'yo. Sariwang-sariwa ito ng bilihin ko kaya tiyak nagaganahan ka nito. Hindi siya nakapagsalita agad. Natulala na lamang siya sa nakahain na pagkain sa mesa. Muli niyang naalala ang kanyang asawa. Noong buhay pa ito'y laging handa na ang mesa pagkagising niya. Mahilig din ito sa inihaw na isda. Bakit nakatulala ka pa dyan? Kain na. Lucia, anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat nandito. Babae ka. Baka anong isipin ng mga tao sa'yo? Nagmamagandang loob lang naman ako eh. Alam kong pagod ka kaya heto pinagsisilbihan kita. Hayaan mo ng mga sasabihin ng ibang tao. Wala namang may tutulong sa atin ang mga yun eh. Ngayon lang to, Lucia. Huwag mo nang ulitin pa. Ayokong ipagchismis ka ng mga tao sa paligid eh. Wala akong pakialam sa kanila. Masaya ako sa ginagawa ko. Ano naman sa kanila? Wala ka namang asawa. Kaya hindi naman ako matatawag na kabit. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya sa dalaga. Hindi rin niya alam kung saan galing ang lakas ng loob nitong pumasok sa bahay niya at magkusa na pagsilbihin siya gayong wala naman siyang koneksyon dito. Nagpasalamat na lamang siya dito at sinabi na kung maaari ay aalis na rin ito pagkatapos nilang kumain. Schedule niya ng pagpunta sa bayan upang muling suriin ang isang yanggaw na napagaling na niya. Tinignan niya ang kondisyon nito at kung makikita niya kung maayos na yon ay huling gamutan na niya para rito. Ang buong akala niya ay maayos na ang kanilang usapan, ngunit nagulat na lamang siya pagdating niya ng tanghaling yon. Naroon pa rin ang dalaga. Pinagtimpla pa siya nito ng Diyos at pinagluto ng sabaw. Lucia, ano ba? Dehong naman, naawa lang naman ako sa'yo. Kapag ganyan ka laging pagod, dapat may maayos kang kain. Hindi yung tira-tira lang. Sanay na ako sa ganun, Lucia. Magkaroon ka naman ng delikadesa sa sarili mo. Ngayon lang naman ito ginagawa eh. Noong buhay pa ang asawa mo, iniiwasan naman kita, hindi ba? Kaysa magreklamo ka dyan, kumain ka na lang kaya. Salamat. Heto, uminom ka ng Diyos, malamig ito. Kaya tiyak na maiibisan ng pagod mo sa katawan. Masyado mong pinapagod ang sarili mo, wala ka namang obligasyon. Bakit mo ba ginagawa ito? Ang tigas naman ng ulo mo, Lucia. Simple lang, Dehong. Noon pa man alam mong may gusto na ako sa'yo, pero mas pinili mo si Wilma. Nagparaya naman ako, hindi ba? Si Wilma ang mahal ko. Siya ang babaeng nais ko makasama habang buhay. Kahit wala na siya, siya pa rin ang laman ng puso ko't isipan.
Siguro naman iintindihan mo yon. Dati, ngayon nagbago na ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Makalimot ka lamang sa iyong nakaraan. Wala na si Wilma, Dehong. Hindi na siya babalik pa. Anong ibig mong sabihin? Bigla na lamang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Hindi na ito makasagot ng diretso na siyang bumagsak sa papag na kawayan. Nagising siya kinagabihan dahil sa dami ng boses na naririnig niya sa kanyang bahay. Naroon ang ina at mga lalaking kapatid ni Lucia. Napakunot ang noo niya, tila may pagtitipon sa kanyang bahay. Hindi naman niya kaarawan. Hindi rin malamang niya inibitahan ng mga ito kapag nagkataon. Tahimik siyang bumangon upang silipin ang mga yon. Mula sa masayang tawanan ay bigla ang mga itong natahimik nang makita siyang nakasilip. Anong nangyari? Bakit nandito kayong lahat? Wala akong pinapupunta rito ah. Pasensya na, Dehong. Nahuli na tayong magkatabi. Hindi sila papayag na hindi tayo magiging mag-asawa pagkatapos ng kanilang nakita. Ayusin mo, Dehong. Nag-iisang babae lamang itong si Lucia. Kahit hindi na kayo maikasal, ibahay mo na lang siya para walang maging problema sa pamilya natin. Kuya Demet, kamamatay lang ng asawa ko. Yun nga, buti na lamang wala ka ng asawa, kaya walang magiging problema. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya at kung ano ang magiging reaksyon niya matapos ang nangyari. Tiyak niyang pakanala at yun ni Lucia. Pinikot siya nito at wala siyang kawala pa. Hindi pa niya tapos ang kanyang misyon. Hindi pa niya nahahanap ang salarin sa pagpaslang ng kanyang mag-ina. Panibagong problema na naman ang kanyang susuungin. Wala na siyang magawa pa dahil ayaw nang umuwi ni Lucia sa bahay nito. Araw ng libing ng inay ni Griselda, naroon siya at dumalo kasama ni Lucia. Ayaw sana nitong dumalo sila pero iniwanan niya ito sa bahay. Napilitan itong sumunod sa kanya at saktong pagdating nila sa bahay ni Lolo Meroy ay ihahatid na sa libingan ng katawan ng asawa nito. Karelasyon mo na pala si Lucia. Bakit parang ang bilis? Di mo man lamang kinilates ng tuluyan yan eh. At pinag-isipan mo man lamang sana. Po, mag-iingat ka. Sana lang maaga mong madiskubre ang lahat. Kawawa ka kapag nagkataon. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Meroy? Aalis na ako, baka uulan mamayang hapon. Wala siyang nakuwang sagot. Naging tikom na ang bibig nito matapos ang huling sinabi. Gustuhin man niyang tanungin pa ito, ay wala na siyang pagkakataon. Nakadikit nang muli sa kanya si Lucia. Habang naglalakad din nakasabayan nila si Griselda kaya napansin agad niya ang kanang kamay nitong may tali ng puting tela. May bahid ng dugo ang bahaging tinalian nito. Griselda, napano yung balikat mo? Sugat ba yan? Malaki ba yan? Wala lang to. Huwag niyo nang pansinin pa. Kapag naman maraming ginagaway na susugatan talaga dahil hindi sinasadya. Pagkatapos nitong sumagot ay huminto ito sa paglalakad. Kunwari ay hinihintay ito mula sa likuran. Tila nagsimula na rin umiwas sa kanya si Griselda. Iba rin ang tinginan nito at ni Lucia. Hindi na lamang di siya kumibo pa. Hanggang sa dumistansya na sa kanila ng tuluyan ng dalaga. Saan na naman kaya umaatake yan, loka? Mukhang kamuntik ng madalya. Mukhang malaking sugat yun eh. Anong sinasabi mo? Sinong kamuntik madali? Iyang si Griselda. Parang hindi makabasag pinggan pero isa palang lahi ng aswang. Hindi mo ba alam? Matagal na yan. Totoo ba? Aswang si Griselda? Paano mo naman nalaman? Hindi lang siya. Buong angkan niya. Kaya hindi magandang bagay na dumidikit tayo sa kanila. Nakita mo naman ang sugat ng inay niya, hindi ba? Yun ang ikinamatay ng kanyang inay. Hindi na kasi gumaling pa ang sugat. Ang tanong, sino kaya ang biktima ng matandang yan? Hindi kaya ang asawa mo? Napakabuti mo't nakuha mo pang makiramay eh. Hindi siya tumugon. Kuyom ang kanyang mga kamay nang muling maalala ang kanyang duda. Kung ganun ay tama ang kanyang hinala, aswang ang pamilya ni Lolo Meroy. Yung aswang na napaslang niya, tiyak na isa pa rin yon sa kaanak ni Lolo Meroy. May patutunguhan pa rin ang kanyang naudlot na balak na paghihiganti.
Tinapos pa rin niya ang paglibing bago umuwi. Nakadikit pa rin sa kanya si Lucia. Wala itong balak na umuwi pa sa bahay nito kaya hinayaan na lamang niya. Napapadalas na rin ang pagpunta sa kanyang bahay ng pamilya ni Lucia. Minsan ay may kakaiba sa mga tingin ng mga ito, lalo na ang Kuya Demet nito. Patay mali siya lamang siya at hindi na yon binibigyan pa ng pansin. Kinabukasan, maaga siyang gumayak upang pumunta sa kanyang pwesto sa bayan. Lunes hanggang Biyernes maaari siyang pumupunta sa mga pasyente. Maaari ring sa mga bahay na magpagamot. Pero kapag araw ng Sabado, kailangan niyang pumunta sa kanyang pwesto dahil umaabot minsan sa 100. Mahigit pa ang pumipilat nagpapagamot sa kanya. Mabuti na lamang at hindi naisipan ni Lucia na sumama maging sa kanyang pwesto. Tiyak na sila na naman ang pag-uusapan ng mga tao kapag nagkataon. Napansin niya si Criselda sa kanyang unahan. Nakabihis ito kaya malamang ay patungo rin ito ng bayan. Mabilis siyang naglakad kaya naabutan pa niya ito. Nagulat ito nang lumingon sa kanya. Bakit parang nagulat yata kita? Pasensya na, malalim yata yung iniisip mo. Kaya hindi mo ako napansin agad. Pasensya na, totoo yan. Hindi talaga kita napansin. Hinayaan siya nitong maglakad kaya hinintay niya ito. Halatang sinadya nitong hinaan ng lakad at mukhang umiiwas pa rin ito sa kanya. Bakit ka huminto sa paglalakad? Sabay na tayo. Pansin ko lang Bakit parang iniiwasan mo na ako ngayon? Ha? Hindi na. Mauna na po kayo, masakit lang po ang paa ko. Saka hindi po ako nagmamadali. Bakit nga parang umiiwas ka? May nagawa ba ako mali o may kinakatakutan ka sa akin? Hindi po, umiiwas lang ako sa gulo, kaya pakiusap po mauna na kayo. Sa gulo ba? O sadyang natatakot ka lang sa akin dahil alam mong malaki ang ataraso nyo sa akin? Atraso? May utang na loob ka nga sa amin sana eh. Kaso hindi naman naging tagumpay. Napahamak pa nga ang nanay. Anong ibig mong sabihin? Wala akong sasabihin. Ikaw ang dapat magdiskubre ng katotohanan. Wala akong dapat na ikatakot sa'yo. Mas nauna pa itong tumalikod. Pagdating sa paradahan ng tricycle ay sumakay agad ito at hindi na nagpahintay pa ng ibang pasahero. Marahil ay inukupan nito yon. Naging magulo sa kanya ang lahat. Hindi niya alam kung saan siya dapat maniwala. Tila bawat panig kay Lucia at Criselda ay may lihim. Hindi na niya pinilit pang magsalita ang dalaga, pero sa mga mata nito, makikitang may nais itong iparating. Katulad ni Lucia, hindi rin siya nito matitigan ng matagal dahil mabilis na umiiwas. May madidiskubre din ako sa tagpong ito. Wika na lamang niya sa kanyang sarili. Pagdating niya sa kanyang pwesto, ang dami ng nakapilang pasyente. Maaga pa lamang ay naroon na ang mga ito. Kaya pagdating pa lamang ay umpisa na agad ang trabaho. Takip silim na siyang nakatapos sa kanyang panggagamot kaya ginabi na rin siya ng pag-uwi. Pagdating malapit sa bahay ay narinig niya ang weirdong tila pag-aaway ng kung anumang nilalang. Nang pailawan niya ito ng flashlight ay tumambad sa kanya ang dalawang malalaking asong itim na nag-aaway. Agad niyang kinuha ang kanyang kutsilyo sa kanyang tagiliran. Patakbong sinugod ang dalawang nilalang ngunit isa-isang mga itong tumakas at bigla na lamang nangawala. Mga halimaw na ito, dito pa talaga mag-aaway sa aking bakuran. Sambit niyang papasok na ng bahay. Saka lamang niya napansin na wala si Lucia. Naisip niyang baka umuwi ito ng bahay nila. Mabuti naman kung ganun. Muli pa niyang sambit. Habang pinapailaw ang lampara, may mga luto na at may kaunti pang apoy sa abuhan. Naroon din ang tsinelas ng dalaga, kaya imposible na wala naman ito sa loob. Lucia, alam ko nandito ka. Natatakot ka ba sa dalawang nilalang? Lumabas ka na, nandito na ako. Wala na sila. Natakot sa akin kaya huwag ka na magtago. Walang sagot at tahimik lamang ang paligid. Nakapamiwang siyang naghihintay ng sagot nito mula sa taas ng bahay. Muli sana siyang sisigaw nang bigla itong magsalita mula sa labas ng pinto. Nilingon niya ito at laking gulat niya nang makita ang itsura nito. Anong nangyari sa'yo? Bakit puno ka ng dugo? Naging biktima ka ba ng aswang?
Lumabas ka pa ng bahay. Dapat hindi na. Pasensya na, nasa labas talaga ako at naghihintay sa'yo kaso bigla silang dumating. Oo, Dehong, nag-aagawan sila sa akin kaya nakatakas ako. Sila nang nakipagbuno sa isa't isa. Naku Lucia, bakit ka ba kasi lumabas ng bahay? Pwede mo naman akong hintayin dito sa loob eh. Ang tagal mo kasi, hinihintay ko lang naman ang pagdating mo, Dehong. Hindi ko inasahan na bigla akong susugurin ng 2 nilalang na yon. Kung nakita ko sana malayo pa lamang ay nakatakas sana ako. Ikaw talaga Lucia. Halika, gagamutin natin ang langis yung sugat mo para gumaling ka na agad. Huwag, hindi pwede. Akong bahala. Bakit hindi pwede? Ayaw mo bang gumaling ka? Ibig kong sabihin may sarili akong langis. Baon ko lagi ito. Bigay ng lola kong albularya. Kaya ito lang ang gagamitin ko. Ito lang ang gamot ko. Ganun ba? Sige, bigay mo sa akin. Ako ang gagamot sa'yo. May mga sugat ka rin sa likod eh. Para hindi ka na mahirapan. Hindi, wag. Ako nang bahala sa sarili ko. Kumain ka na lang dahil tiyak akong gutom ka na. Bakit ba ayaw mong tulungan kita? Nagmamagandang loob lang naman ako sa iyo ah. Magpapatulong naman ako kung hindi ko kaya. Baka sabihin mo nagdadrama ako gayong mga pinong sugat lang naman ito. Sigurado ka ba? May sugat ka rin kasi sa likod. Ayos lang ako. Mabuti pa hihintayin mo na lamang ako dito. Kakain na tayo agad. Nagmadali itong pumasok sa silid. Napakunot na lamang ang kanyang noo na sinusundan ito. May iba sa mga kilos nito. Ramdam niya yon. Hindi niya mawari pero maging si Lucia ay ramdam niyang may itinatagong lihim. Tila ba pinaglalaroan lamang siya ng mga ito. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan ay naroon na namang muli ang buong pamilya ni Lucia. Tinanghali siya ng gising dahil sa sobrang pagod sa buong araw niyang panggagamot. Tuwing Sabado talaga ang pinakapagod na araw para sa katawang lupa niya, kaya kapag linggo'y tanghali na siya halos na magising. Napakunot ang noo niya nang marinig ang galit na boses ni Demet. Tila ba pinagagalitan nito ang kapatid. May narinig pa siyang sinambit nito ang salitang buntis. Hindi niya alam kung ano yon pero sa tingin niya ay si Lucia ang tinutukoy nito. Gusto nito na magdalang tao na ito. Pero paano naman mangyayari yon? Hindi niya naman ito tinatabihan. Hindi pa siya nakahuma sa sakit sa pagkawala ng kanyang asawa. Hindi siya ganoong uri ng lalaki na basta na lamang magpapalit ng babae para lamang sa makamundong kaligayahan. Hindi muna siya bumangon at tahimik lang na nakikinig sa mga bangayan ng mga ito. Hindi nga lamang niya maintindihan dahil pabulong yon. Bumangon na lamang siya at patay mali siya sa kanyang mga narinig. Nang makita siya ng mga ito'y malawak ang ngiti ng mga ito, sabay bati sa kanya. Matagal ulit bago kami bumisita dito. Tinatanong lang namin si Bunso kung nagdadalang tao na ba siya. Nag-iisang babae siya eh. Dapat magkaroon na siya ng anak. 30 na ito noong kaarawan niya. Nakaraang linggo lamang. Alanganin siyang ngumiti. Naku po Kuya Demet. Darating yan kapag kaloob ng langit. Hindi naman kasi kailangang madaliin yung ganyang desisyon eh. Saka yung iba, kahit hindi naman napagplanuhan, nabubuong kusa. Sa bagay nga naman, pero sana sa madaling panahon. Gusto na naming magkaroon ng pamangkin. Malaki na ang anak namin. Yung kay Lucia na lamang talaga ang aming hinihintay na makita. Pasensya na, Dehong. Ganyan lang talaga si kuya. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ayos lang Lucia, naiintindihan ko. Mabuti pa'y mag-agahan na tayo. May lakad pa ako mamaya eh. Sige, Dehong. Maghahain na ako. Tiyak akong gutom ka na rin. Salamat Lucia. Sabay silang pumasok ng kusina upang mag-agahan. Tahimik at tanging ingay ng mga kubyertos lamang ang maririnig. Hanggang sa matapos na lahat sa kanilang almusal, iniwan niya ang mga ito dahil sa may pupuntahan na namang pasyente. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nakasabayan na naman niyang muli si Criselda. Katulad kay Lucia, puno rin ito ng sugat, puno ng kalmot ang mga balikat at muka. Nag-alala siya kaya tinanong niya kung ano bang nangyari dito. Anong nangyari sa iyo Criselda? Bakit puno ng kalmot ang mukha mo? Sinong may gawa niyan?
Magtatanong pa, hindi rin naman inalam kung ano ang nangyayari sa paligid. Tanga-tangahan. Ano? Hindi kita marinig. Ayusin mong magsalita. May sinasabi ka eh. Hindi po ako nagsasalita, hindi kita sinasagot. Nagdarasal ako na sana uulan din ng katalinuhan. Huwag puro katangahan. Mukhang nagdilim naman ng paligid, siguro nga uulan na ng katalinuhan, kaya mauuna na ako. Baka sumobra yung sa akin. Agad itong tumalikod matapos sabihin yon. Naiwan siyang nagtataka. Napakunot ang ulo sa nais sabihin ng dalaga. Ano bang gustong sabihin ng babaeng yun? Bobo ba ako? Aba, Napukaw ang kanyang atensyon sa mga tricycle driver na nakahilera at nag-uusap tungkol sa mga aswang. May biktima na naman na isang 5 taong gulang na bata. Natagpuan ng mga magulang sa likod ng bahay. Walang buhay at wasak ang tiyan. Walang bahid ng kaunting dugo. Kulubot ang balat na tila ba naubusan ng husto ng tubig at dugo ang buo nitong katawan. may mukhang lumalala na at wala nang takot ang mga aswang ngayon niya. Harap-harapan niya, hindi na natatakot sa mga tao. Kaya nga laging pilin sa akin ng aking biyanan na huwag magpapagabi sa pag-uwi. Buntis pa naman ang aking asawa. Delikado na talaga ang panahon ngayon. Ay magdoble ingat talaga tayo ngayon sa ating pamilya. Lumalala ng mundo pagdating sa kasamaan. Lalo na sa mga bata. Nako, dapat lagi tayong nakamata sa kanila. Naintriga siya sa mga narinig na pag-uusap ng mga ito. Lumapit siya sa mga ito at nakisali na sa usapan. Manong driver, may duda na ba sila kung sino ang may gawa? Ay isang angkan daw ito ng aswang. Matagal na itong nag-aasik ng lagim. Ang kaso, hindi maturo-turo dahil masyadong malinis gumawa. Pero ang padre de pamilya bigla na lang yun naglaho. Hinalan ng marami nakasagupa yung tirador ng mga aswang. Abay sana nga mag-ikot-ikot na lang lagi dito itong tirador ng aswang no, para naman maubos ng angkan na to. Tila binigyan lamang di siya ng palaisipan ng mga yon. Nagbatid na lamang siyang muli sa bayan. Kahit sa biyahe ay tungkol sa mga aswang pa rin naman ang laman ng kanyang isipan. Hindi pa rin ang mga ito tapos mag-asik ng lagim. Patuloy ang mga ito at hindi yata matitigil hanggat hindi mauubos na paslangin. Isang hinala ang pumasok sa kanyang isipan, yung napaslang niyang aswang ng gabing yon. Hindi kaya yun ang ama ni Lucia na si Mang Isko? Kung si Mang Isko yun, ang angka ni Lucia ang tinutukoy ng mga driver. Ibig sabihin ay angka ng mga aswang ito. Isang pag-iimbestiga ng palihim na dapat niyang gawin. Hindi pwedeng maging bulag siya sa mga pangyayari gayong may nabuo na sa kanyang hinala. Sinadya niyang umuwi ng gabi. May nais siyang madiskubre kay Lucia at baka mataon pang naroon din sa bahay niya ang angkan nito. 9:00 ng gabi, maraming boses at tila seryosong nag-uusap ang nagaganap sa loob ng kanyang bahay. Mataman siyang nakikinig, tila galit ang boses ng inay ni Lucia. Ngunit hindi niya maintindihan dahil ibang lengguwahe ang sinasabi nito. Napakamot na lamang din siya sa kanyang ulo. Anong madidiskubre niya sa ganon? Kanina ka pa ba, Dehong? Bakit hindi ka kumatok? Halos tumalsik ang kaluluwa niya sa gulat nang marinig si Demet sa kanyang likuran. Ang buong akala niya nasa loob lahat. May nagbabantay din pala sa kanyang pagdating. Kararating ko lang, Kuya Demet. Nahihiya akong kumatok. Parang galit yung nanay mo eh. Hindi ko naman maintindihan kung anong sinasabi. Karaya kasi ang nanay. Kaya ganyan siyang magsalita. Parang galit pero hindi siya galit. Ganyan lang talaga siyang magsalita. Ganyan pala ang lengguwahe ng karaya. Ang hirap naman palang sundan tapos parang nakasigaw. Tinawanan lamang siya nito. Halika na sa loob para makapaghapunan na tayo. Napasuntok na lamang siya sa hangin na mapagtanto na palpak ang gagawin niyang pagmamatsyag sa araw na yon. Di bale, marami pang araw. Pasasaan at madidiskubre din niya ang katotohanan. Hindi siya magiging kampante. Hindi niya alam kung ano ang balak ng mga ito o kung tama ba ang kanyang hinala. Hindi lamang ang angkan ni Lucia ang kanyang mamanmanan, ang angkan din ni Griselda.
Sa pagitan ng dalawang angkan, alam niyang may madidiskubre siyang lihim. Sino man sa mga angkan ng mga ito ang may gawa sa kanyang asawa, tiyak na makakamit ng matinding parusa. Napadaan siya sa pwesto ng isang matandang albularya na si Lola Paca. Mas nauna itong nagkaroon ng pwesto sa bayan kaya marami rin itong suki. Mas mataas ang kapangyarihan nito bilang albularya dahil bukod sa marami itong kaibigan na elemento, may mga tangan din itong anting-anting. Dito siya humihingi ng tulong kung paano magkaroon ng tagabulag na bertud dahil mababa pa lamang ang kaalaman niyang taglay. Ano bang kailangan mo? Elemento, tao o aswang? Angkan ng mga aswang, Lola Paca. Mababang kaalaman lang ang mayroon ako. Walang anting-anting kaya gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Kung tagabulag lang ang nais mo, kahit itong dasal na ito'y maaari mong gamitin. Inabot nito sa kanyang maliit na piraso ng papel. Nakasulatan 3 letra. Nakasaad na kailangang usalin ng 7 beses. Ganito lang po, may bisa na agad, Lola. Pwede ko nang magamit ito ng pangmatagalan. Oo, wag mong pagdurahan o pagdusahan ng bisa ng kapangyarihang mayroon yan. Ilang salita lang yan pero kaya kang iligtas sa bingit ng kamatayan. Salamat po, Lola. Malaking tulong po ito. Kung gusto mo pa ng maraming kaalaman sa mga bertudes, pumunta ka lang sa akin. Hindi ko ipagdadamot ang mga kaalaman ko, lalo na sa katulad mo. Marami ka pang kahaharapin na laban. Totoo nga palang napakabuti niyo, Lola Paca. Sa mga darating na araw, babalik ako. Tatapusin ko lang ito, Lola. Gusto ko rin madagdagan ng kaalaman at umangat din ang kapangyarihang mayroon ako. May ilang kaalaman naman akong panlaban sa mga asubang, mga orasyon din, saka sagradong asin. Diretso nang maglalaho ang aswang. Mawawala sila sa mundong hindi na nakapagpaalam pa sa kanilang angkan. Ayos yan. Magandang kaalaman nga yan. Basta lagi mong tandaan, bukas lagi ang aking pinto. Diretso na pala. Wala namang pinto dito sa pwesto ko eh. Nasa gilid lang ng kalye. Natawa siya sa naging biro ng matanda. Hindi niya akalaing mapagbiro din pala ito. Madalas ang ganoong ugali ay may mabuting puso, kaya alam na niya kung bakit mas dinarayo ang matanda ng maraming taga-ibang bayan at baryo. Matapos niyang aralin ng dasal para sa bisa ng tagabulag ay saka niyang muling sinagawa ang plano. Sanay na siya na halos araw-araw ay naroon sa kanyang bahay ang angka ni Lucia. Mas pabor sa kanya dahil mabilis niyang matitiktikan dahil sa nasa mismong bahay lamang niya. Hindi man niya mahuli agad, tiyak na darating ang oras na mabibisto niya ang lihim ng angkan sa mismong bibig ng mga ito. Pagdating sa masukal na daan, ay doon na niya ginamit ang bertud ng tagabulag. Walang alinlangan siyang lumapit sa pinto. Ngunit bago ang lahat, hinanap muna niya kung nasa labas si Demet. Ngunit narinig niya ang boses nito sa loob. Galit kaya doon niya natuon ang kanyang atensyon. Umpisa pa lang sinabi ko nang hawakan mo na yung dehong na yan. Makakawala pa ba sa atin yan kapag naging katulad na natin siya? Kuya naman ayokong malaman ni Dehong na angkan tayo ng mga aswang. Darating din ang araw na mamahalin niya ako. Kapag sumablay ang plano mong yan, Lucia, hindi na tayo magkakaroon pa ng malakas na leader sa ating angkan. Kailangan mo nang magkaanak sa kanya. Ang dugo niyang babaylan ang kailangan natin. Isa lang siyang albularyo, Nay, hindi siya babaylan. Iyan ang alam mo. Si Dehong ang anak ng kaibigan kong mangkukulam na babaylan nun. Ginayuman niya ang kanyang nagustuhang lalaki na isa ring albularyo. Kaya ang naging bungay si Dehong. Saksi ako sa kwento ng lalaking yan. Kaya nga pinapaslang ko sa Tatay Iskomo ang kanyang magina para madali nating magawa ang misyon. Pero ang langyam mo pa rin, ang lamya-lamya mo, hindi ka maasahan. Doon na yung manig ang kanyang mundo. Ang daming lihim na dapat pala ay noon pa niya dapat natuklasan. Kilala ni Aling Selnya ang kanyang mga magulang.
Samantalang siya, kahit mukha ng inay niya'y mangkukulam at ama niya na albularyo, ay hindi niya natunghayan. Lumaki siya sa kanyang tiya Josepa na noon ay usap-usapan sa kanilang baryo na isang ang mangkukulam. Kaya nga siya lumayo sa tahanan nito kasi maging siya kinatatakutan na noon ng mga tao. Iyon pala'y totoo namang angkan sila ng mangkukulam. Pero ang pinakamasakit at hindi niya matanggap ay ang pagpaslang ng mga ito sa kanyang inosenteng mag-ina para lamang sa pansariling interes. Hindi niya matanggap yon, kaya pala ramdam niyang may iba sa mga ito. Naipagiganti na niya ang kanyang mag-ina dahil napaslang na niya si Mang Isko na siyang may gawa ng lahat ng iyon. Pero hindi yun sasapat dahil uubusin niya ang angkang ito. Pahihirapan niya lahat ng angka ni Lucia. Lumabas na siya sa bisa ng taga-bulag. Binuksan niya ang pinto at buong loob na hinarapang buong angka ni Lucia. Gulat na gulat ang mga ito nang makita siya. Kararating mo lang naman siguro, hindi ba? Wala kang narinig na pag-uusap namin? Bakit? Takot ka bang madiskubre ko ang inyong masasamang balak at mga lihim? Mukhang narinig ko na lahat. Wala na yata kayong may tatago pa sa akin. Paano yan? Dehong, wala kaming nililihim. Mali ka sa inakala mo. Hindi mo kami mahuhuli. Mabuti pa'y kumain na lang tayo. Tiyak akong gutom na itong si Dehong. Kung ano-ano niyang sinasabi, wala yata ito sa modo. Hindi rin ako sigurado kung walang laway niyo yan. Baka mahuwahan pa ako ng pagiging aswang ninyo. Mas lalong nagulat at natahimik ang mga ito. Pinanliitan niya ang mga ito ng kanyang mga mata. Tila mga basang tuta at hindi makakibo sa gulat at takot. Ngunit lakas-lakasan pa rin ng loob si Demet matapos itong makahuma mula sa pagkagulat. Hindi, wala kang narinig. Imposible yon. Nasa labas ang aking gabay. Dapat nakita ka niya. Naging alerto siya at nasabi niya sa akin. Nakatulog ang iyong gabay. Kaya malas mo. Dahil narinig ko ang lahat ng usapan niyo. Salamat pala dahil nadiskubre ko rin ang aking pagkatao. Sana lang darating ang araw na mag-cross pa ang aming landas ng mga magulang ko. Hindi mo pwedeng pigilin ang nakatakda. Ikaw at ang aking anak magkakaroon kayo na supling. At siya ang magiging magaling na pinuno ng aming angkan pagdating ng araw. Nananaginip yata kayo ng gising dahil ngayong gabi din magtatapos ng angkan ninyo. Sabay niyang inusan ang orasyong pampahina sa mga ito. Hindi yun napaghandaan ng angkan kaya pareho ang mga itong hindi nakaalis sa kanilang kinaroroonan. Ang bilis niyo naman palang tapusin. Buo ko kayong aasinan na parang tinapa. Isa ang paghihiganti sa ginawa niyo sa aking mag-ina. Parang awa mo na, Dehong. Huwag mo gawin sa amin to. Minahal naman kita ng tunay. Mahal kita, alam mo yon. Tumahimik ka. Hindi ko magawang umibig sa isang aswang. Isusunod ko na lamang kayong lahat sa ama ninyo. Sabay-sabay niyong dadanasin lahat ng dinanas ng inyong ama. Galit na galit at gustong kumawala ni Demet. Hindi nito matanggap na malamang siya ang pumaslang sa kanyang ama. Galit na galit din itong pinagsisigawan ng dalawang kapatid na lalaki. Kayong dalawa, simulat sa pool. Mga wala kayong silbi. Mga pabigat kayo sa angkan. Hinila ito ng malaking ibon mula sa bintana. Pagtalon nito sa labas ng bahay ay bigla na lamang itong naging pusa. Galit na galit siya dahil sa hindi yon napagandaan. Hindi ka rin makakatakas sa parusa ng kamatayan, Demet. Galit siyang hinagisan ng asin sina Lucia, mga kapatid nito at inay. Hiyawan ng mga ito sa hapdi, nangihinang nagmamakaawa. Ngunit balot na ng galit ang kanyang puso. Wala nang mas nakakagalit pa sa pagkadiskubre ng katotohanan. Kaya sa huling pagkakataon, inusal niya ang matinding orasyon. Kaya mas lalong naguhumiyaw ang mga ito sa sakit at hapdi. Sabay na umusok ng kulay itim. Pahina ng pahina ang boses ng mga ito habang unti-unting nalulusaw. Hanggang sa tuluyan na nga ang mga itong naglaho. Pakiwari niya ay may kulang pa rin. Iyon marahil ay may isang nakatakas. Ngunit hahanapin niya ito kahit na anong mangyari.
Wala nang kadiliman na mag-aasik ng lagim. Naisip niyang puntahan ang bahay ni Lolo Miroy. Gusto niyang malaman ng tungkol sa angkan nito. Bakit dinadawit ang mga ito ni Lucia noon? Saktong pagdating niya rin siyang paglabas ng malaking asong itim sa pintuan ng bahay. Agad niya yung hinarang ng dasalorasyon at bigla itong bumalik sa anyong tao. Hindi na siya nagulat sa nakitang si Griselda ito na nagbabalik normal dahil sa ginawa niyang orasyon. Anong ginagawa mo, Kuya Dehong? Paalisin mo ko dito. Bakit hindi ako makagalaw? Ano ba, Kuya Dehong? Paalisin mo ko rito. Sabi ko na nga ba, isa ka ring aswang. Ikaw ang umatake nun sa akin. Bakit mo ginawa yon? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Wala kang kasalanan sa akin. Ginawa ko yun dahil tanga ka. Nagpakyat ka ng traidor na aswang sa iyong tahanan. Albularyo ka pero hindi mo alam yon. Hindi mo maramdaman na may lihim ng pagkatao ang kasama mo sa bahay. Noong may dalawang asong malaki na naglalaban, kayong dalawa ba ni Lucia yon? Kayo ang nag-aaway. Pero bakit? Oo, sinugod ko siya dahil ayoko na linoloko kanya. Nagagamitin ka sa kasamaan. Ang ama niya ang dahilan ng pagkawala ng iyong mag-ina. Sinubukan noong iligtas ng nanay ang iyong asawa. Sa kasamaang palad na pagkamalan ng asawa mo si nanay na masamang aswang. Ang buong akala niya pinagtutulungan siya ni nanay. Hindi niya alam. Lalapit sana si nanay para protektahan siya laban kay Tiyo Isko. Tinaga niya ng itak ang tagiliran ng nanay ko. Kalawanging itak pa ang ginamit. Hindi tuloy nagkaroon ng pagkakataon ng nanay na mabuhay pa ng matagal. Gustong depensa ng nanay mo ang aking asawa. Pero bakit naman? Kapatid ng nanay si Tito Isko. Alam niya kung gaano ito katuso at walang puso. Pero imbis na magtagumpay, parang kami pa nga ang binangga. Naguguluhan na ako. Ibig sabihin pala, kaanak kayo ni Lucia. Pinsang buo kayo. Ibig sabihin, pareho lamang kayong mga nilalang ng dilim. Pinsang buo ko siya mula sa ama, ina, patungo sa mga anak. Mga tuso silang lahat. Kaya ako ang lihim na kumukontra sa mga yon. Kahit hindi gusto ng tatay, pero hindi ako makapapayag. Ngayon pa na alam ko na kung ano ang totoong pakay nila sa'yo. Kung ganun, alam mo na rin ang tungkol sa sinasabi nilang pinuno ng kanilang angkan pagdating ng araw na dapat ako ang magiging ama. Kahit ang tatay gustong maging asawa kita pero hindi ko naman yata kayang gawin ang bagay na yon. Kahit pa sabihin ng tatay Miroy na ibang angkan namin kaysa sa angkan ni Tiyo Isko, ganoon pa rin naman ang pakay. Ang nagkataon ng matapang at malakas na lider. Anong gagawin namin balang araw? Anong pinagkaiba ng itatayo naming imperyo? Hindi ako papayag. Salamat sa ginawa ng inay mo sa mag-ina ko. Pero hindi nangangahulugan nun na nagtitiwala na ako sa inyong mga aswang kayo. Lalo na't kaanak lamang kayo ni Lucia. Hindi hamak na malayo ang pagkakaiba ng ugali nila Lucia sa amin. Oo, isa lang kaming mga alagad ng dilim. Pero hindi kami kasing sama nila. Hindi ako sigurado. Aswang pa rin kayo na kailangan ko kayong paslangin para wala nang maging perwisyo pa sa bayang ito. Para tumahimik na ng tuluyan ng baryong to. Biglang lumabas si Lolo Miroy mula sa loob ng bahay. Puno ng hinanakit ang boses nito sa kanya. Kung papaslangin mo kami, sana naman. Hayaan mo si Griselda na mabuhay para sa amin. Kami na lang ang kumukontra sa mga masasamang uri ng aswang. Kahit pa sariling kadugo. Kung gumagawa ng kasamaan, ay kaya naming tuligsain. Sana bigyan mo ng pagkakataon na mapatunayan ko yan sa iyo. Marami kayong kasinungalingan. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa inyo dahil ang pagkakaalam ko, ang aswang ay aswang. Talaga ba? Kaya pala ibinuwis ng asawa ko ang kanyang buhay para sa asawa at anak mo sana. Bagong lipat lamang kami noon sa baryong ito. Dahil hiling ng asawa ko na sundan ng kanyang Kuya Isko upang mabantayan niya ito sa mga masasamang binabalak nito. Pero siyang napahamak. At masakit sa amin ni Griselda ang bagay na yon. Pero bakit mo gustong maging asawa ni Griselda? Gusto mo ako maging asawa niya? Anong binabalak mo? Ang gusto ko lang ay kaligtasan ni Griselda. Matanda na ako. Ano mang oras, maaari na akong mamaalam sa mundong ito. Sana naman maunawaan mo ang pagiging ama ko. Bigla siyang naguluhan dahil sa sinabi ng matanda
Anong gagawin niya kung hindi niya papaslangin ang angkan nito? Baka sisihin lamang niya ang kanyang sarili. Pero kung mapaslang nga niya, gaano siya kasigurado na hindi siya uusigin ng kanyang konsensya? Lumapit sa kanya si Lolo Miroy. Naging alisto siya at itinaas ang kanyang kamay upang magandang umusal ng atake. Hanggang dyan ka lang. Isang hakbang mo pa. Patay ka sa akin. Gagawin mo talaga o gagawin ko talaga yon, Lolo Miroy. Hindi ako nagbibiro. Sige, Jehong, handa ako mamaalam. Handa akong sumunod sa asawa ko pero pakiusap. Magpakabayani. Nagpakabayani ang asawa ko sa iyo. Yun na lang ang alalahanin mo. Buhayin mo ang aking anak. Ayoko magtira pa ng lahi niyo, Lolo Miroy. Ang aswang ay aswang. Kaya hindi ako makikinig sa pakiusap mo. Naiintindihan ko. Sige na, paslangin mo na ako. Basta iisa pa rin ang pakiusap ko. Hayaan mong mabuhay si Criselda. Marami pang uri ng kasamaan ang dapat niyang suyurin sa mundong ito. Naguluhan lamang siyang lalo. Nilamon siya ng awa para sa magama. Ramdam niyang totoo ang sinasabi ng matanda. Kung papaslangin niya ito, tiyak na habang buhay niya yung pagsisisihan. Umalis kayo sa lugar na ito, Lolo Miroy. Dalhin mo si Criselda sa dating lugar kung saan kayo nakatira. Kapag nakita ko pa kayo rito bukas, pasensyahan tayo dahil hindi na ako mag-aalangan pang paslangin kayo. Hindi na niya hinintay na magsalita ito. Hinayaan niya ito at tumalikod na. Umuwi na siya ng bahay. Alam niyang hindi pa katapusan ng misyon dahil kailangan pa niyang hanapin si Demet. Baka ito pang magtuturo sa maraming angkan nito. Nakahanda siyang harapin ng buong angkan nito gaano man kalakas ang taglay na kapangyarihan. Walang kapangyarihan ng dilim ang hihigit sa kapangyarihan ng nasa liwanag, kaya wala siyang kinatatakutan. Na maaari pa niyang kalabanin ng mga uri pa ng mga aswang na yon. Kinabukasan, muli niyang nabalitaan ng maraming buntis na naging biktima ng aswang. 2 buntis sa gabing yon ang inatake ng aswang. Galit na galit siya nang mabalitaan ito. Kailangan niyang malaman kung saan nagtatago si Demet. Maging sa kanyang pwesto sa paggamutan ng araw na yon ay maraming naging biktima ang aswang. Nagpupuyos sa galit ang kanyang dibdib. Kailangan na niyang mahuli si Demet. Ngunit makalipas ang 1 linggo na wala itong paramdam, inalam niya rin kung nasa bahay pa ng mga ito si Lolo Miroy at ang anak nitong si Criselda. Subalit abandonado na ang bahay. Halatang ilang araw nang walang nakatira. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay mahanap si Demet. Alam niyang ito ang nag-aasik ng lagim sa baryo. Habang nakiuusyoso siya sa bayan, narinig niya ang isang binatilyo na nagkukwento tungkol sa pag-atake ng isang aswang. Tinawag niya ito upang imbestigahan. Totoy, ikaw mismo ba nakita mo ang aswang? Opo, nakakatakot. Malaking aso, nagbabaga ang kanyang mga mata. Akbang aatakihin ito ang isang buntis ngunit biglang dumating ang isa pang itim na aso kaya 2 aswang ang naglaban. Buti naman at walang napahamak na sibilyan. Naku, wala po, protektado ng isang aswang. Nakakahanga nga po eh. Sana laging may ganong nilalang na kayang pumrotekta ng tao. Ang naisip niya kung hindi si Criselda ay tiyak na si Lolo Miroy ang nilalang na lumalaban sa kasamaan. Sila lang naman ang mga aswang na nakikipaglaban sa kanilang mga kapwa aswang na may gawa ng pag-atake sa mga inosenteng tao, lalo na sa mga buntis. Oo nga po ay pambihira, minsan lang yata ang ganitong nilalang. Bayaning matatawag ang katulad nito eh. Tama ka. At bayaning matatawag ang mga ito. Gayunpaman hindi pa rin kailangan magtiwala. Aswang ito at hindi natin alam kung hanggang kailan ang kabaitan nito. Aswang pa rin ang naghahanap ng sariwang dugot laman. Mukhang tama nga po yan pero marami siyang naligtas. Kaya naniniwala akong hindi siya masamang aswang. Hindi na siya tumugon pa. Siguro ngay si Criselda o Lolo Miroy yon. Gusto niyang makitang muli ang mag-ama at humingi ng tawad. Pero hindi na yata mangyayari. Tiyak siyang iniiwasan siya ng mga ito. Si Demet at ang angkan nito ang kailangan niyang makita.
Kailangan niyang sugpuin ang kasamaan nito dahil marami nang naging biktima ang mga yon. Nang gabing yun ay hindi siya umuwi. Sa bayan kung saan laging umaatake ang mga aswang, doon siya tahimik na nagmamasid. Naghihintay ng pagdating ng mga ito. Tiniis niya ang kagat ng lamok sa lamig ng gabi. Walang kasiguraduhan kung darating ang mga ito. Maghahating gabi na, wala pa ring indikasyon na posibleng susugod ang mga nilalang. Hanggang sa mamataan niya ang 5 asong kulay itim. Naglalakihan ang mga ito, inahabol ng mga ordinaryong aso. Ngunit nang matrap sa isang pader ay sinugod ng mga ito ang mga kawawang aso. Doon na siya nagmadaling lumapit. Kinuha ang atensyon ng mga yon. Biglang naganyong tao ang mga ito. Hindi nga siya nagkamali. Si Demet nga ito at ang ibang kasama. Umalakak ito sabay lapit sa kanya. Nakasunod din ang mga kasamahan nito. Ang lakas talaga ng loob mo, Dehong. Pagkatapos ng ginawa mo sa aking pamilya, sa tingin mo ba, hindi ako handa sa posibleng pagkikita nating muli? Mabuti kung ganun. Gusto ko ring paghandaan mo ang pagkikita nating muli, Demet. Galit nitong iniutos sa mga pinsan nitong aswang na atakihin siya. Isa-isa ang mga itong sumugod ngunit hindi na siya nagbigay pa ng pagkakataon. Dasal orasyon na ang kanyang ginamit upang masigurong walang makakatakas. Pareho ang mga itong bumagsak sa lupa. Parehong nangihina. Ngunit hindi pa ang mga ito natuluyan. Hindi pa pamuksa ang ginamit niyang dasal orasyon dahil gusto niyang pahirapan ang mga ito gamit ang sagradong asin. Isa-isa niyang sinabuyan ng mga ito. Naguhumiyaw at naglulumikot sa lupa na parang mga bulate. Hindi lang dapat ganito ang paghihirap na dapat niyong danasin. Marami na kayong buhay na kinuba. Mga inosenteng sanggol at kawawang mga buntis. Masisisi mo ba kami? Ito ang buhay namin. Kasalanan ba namin kung ganitong tao ang hinahanap na pagkain namin ng aming hininga? Kalokohan, maraming aswang sa gubat na piniling hayop ang gawing pagkain imbis na tao. Makasarili kasi kayo. Hindi nyo iniisip ang kapakanan ng mga tao sa paligid. Hindi ito sumagot at nagbabadyang tumakas. Nakita niyang papalapit ang gabay nitong malaking ibon kaya naganda siya upang harangin ito gamit ang dasal orasyon na pampalaglag sa lupa ng mga asubang lipad. Diretso itong bumulusok pagkabagsak sa mismong harapan ni Demet. Nasuntok nito ang lupa sa sobrang galit. Hayop ka, Dehong. Pinalaso na lamang sana kita una pa lamang. Binigyan ka pa ng pagkakataon na mabuhay at maging perwisyo sa aming mga aswang. Yun ang pagkakamali mo, hindi mo ginawa. Ngayon magpapaalam na kayo sa mundong ito. Diretso na kayo sa impyerno. Sa pagkakataong yun ay dasal orasyon pamuksa sa mga ito ang kanyang inusal. Mas lalo ang mga itong nagkumiyaw nang makitang umuusok ang parte ng katawan na sinabuyan ng sagradong asin. Unti-unting nalulusaw ang mga katawan ng mga ito hanggang sa tuluyan ng naglaho. Hindi siya sigurado kung gaano pa karami ang naiwan sa angkan nila. Ngunit kung magiging tahimik na ang bayan at wala ng pag-atake, magiging maayos na ang lahat, wala na siyang dapat pang habulin. Nagpatuloy ang kanyang misyon, ang panggagamot at ang isa pang gusto niyang gawin, ang matuto sa maraming bertud at magkaroon ng maraming kaalaman tungkol sa paggamit ng kapangyarihan. Akala ko hindi ka na babalik eh. May ibibigay naman akong agimat sa'yo. Ang tagal mo kasing hindi nagparamdam. Talaga po, Lola Paka, bibigyan mo ko? Oo naman. Anong gagawin ko sa mga koleksyon kong anting-anting? Ibibigay ko ito lahat sa mga nangangailangan. Sisiguraduhin ko lang na hindi magagamit sa kasamaan. Dati na kasi akong galing sa kadiliman. Walang magandang dulot ang paggawa ng kasamaan. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Masamang gawain ang ginagawa niyo dati? Basta, itong medalyon na ito ibibigay ko sa iyo. Taglay nito ang tagabulag, tagapako at kabal. Wala ka nang dapat usaalin. Ito na mismo ang magbibigay ng proteksyon na kailangan mo. Ang galing naman ito, Lola. Gustong gusto ko ito. Salamat po rito. Buti na lang pala naisip kong bumulik ulit dito. Ngumiti ito't inutos sa kanya na isuot yon. Hinubad niya ang kanyang damit upang mas makita ang kagandahan
ng medalyon habang nakadikit sa kanyang dibdib. Ganun na lamang ang gulat ni Lola Paca nang makita ang kanyang nunal sa dibdib. Doon na pagkitan tingin nito at matagal bago muling nagsalita. Lola, bakit? Ano pong nangyari? May problema po ba? Bakit ganyan ang reaksyon nyo? Si Josepa ba ang nag-alaga sa'yo nung kabataan mo? Tama ba ko? Ang ate Josepa ko ba? Kilala niyo po si Tia Josepa ko. Ang sabi, mangkukulam daw yun kaya umiwas ako. Dekada-dekada na rin hindi ako nagpaparamdam sa kanila eh. Mas lalo itong naiyak kaya lubos ang kanyang pagtataka. Hindi na ito napigil ang sarili at napahagulgol na rin. Lola, bakit po? Hindi po kita maintindihan. Ano po bang nangyayari? Hindi ako basta lola lang, Jehong. Ako ang iyong ina. Patawarin mo ko, hindi ko kagustuhang pabayaan ka. Sadyang nagmahal lang ako na sobra kaya nangyari ang mga bagay na ito. Sandaling tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi niya inasahan na iyon ang sasabihin ng matanda. Hindi niya alam kung aatras ba siya o magpapasalamat dahil natagpuan niya ito. Gayong hindi naman niya hiniling na mag-cross ang kanilang landas. Jehong anak, tanggapin mo naman ako bilang inay mo. Oo, naging masama ako nun. Isa akong mangkukulam na walang ginawa kundi sundin ang kautusan ng dilim. Pero matagal na akong nagbago. Matagal ko nang pinagsisihan ang lahat ng iyon. Ang aking ama, hindi ba't ginayuma mo lang siya? Isa rin siyang albularyo. Oo, tama ka. Ginayuma ko siya. Nagpakabaliw ako ng gusto sa kanya. Kaya kita iniwan kay Ate Josepay upang sundan siya ng sundan. Pero wala. Hindi niya ako magawang mahalin. Anong ginawa mo? Pinaslang mo siya. Nasaan na ngayon ang aking ama? Hindi ko ginawa ang bagay na yan. Hindi ko kayang gawin niya sa taong mahal ko. Naging albularya ako upang ipakita sa kanyang nagbago na talaga ako. Pero wala, hindi niya ako magawang mahalin. Kaya anong magagawa ko? Naimulat ko na lamang ang aking mga mata isang umaga. Mas masarap ang tumutulong sa mga taong may sakit ang magpagaling kaysa magbigay ng karamdaman. Nasaan na ngayon ang tatay? Sagutin mo ko. Namatay siya sa sakit. Walang gamot ang TB sa mga panahong yon. Kahit ang pagiging albularyo at mangkukulam ko at pagiging albularyo niya ay hindi kayang gumamot sa ganong karamdaman. Yun lang ba talaga ang nangyari? Anak, naging magkaibigan kami ng tatay mo. Sabay na ng gamot. Nung ipagtapat ko sa kanya na may anak kami, nagpasya siyang puntahan ka namin. Ngunit biglang iyon ang nangyari. Lumuwa na siya ng dugo kaya hindi natuloy ang aming pagpunta sa bahay ni Ate Josepa. Inalagaan ko siya hanggang sa mamatay at mailibing siya. Kung kailan naman pinuntahan kita sa bahay ni Ate Josepa, wala ka na rin doon. Naglayas ka raw. Tahimik siyang nakatulala. Pilit ipinapasok sa kanyang isipan lahat ng mga pangyayari. Napakabait ng iyong ama, Jehong. Kung hindi dahil sa mga payo niya, hindi ako ganito ngayon. Kaya sana mapatawad mo ko dahil sa pagiging irresponsable kong ina sa'yo. Pasensya na po, talagang nakakagulat ang revelasyong ito. Hindi ako makabuo ng agarang desisyon. Alam kong hindi madali. Maghihintay ako ng tamang panahon, anak. Hanggang sa mapatawad mo ko. Sana lang maging bukas ang puso mo para sa akin. Hinayaan niya ang nais nito. Sinama niya ito sa malaking bahay nito sa bayan. Sementado at mueble ang sahig. Yun ang naging pundar nito sa ilang dekadang pagiging albularya. Magkasama sila lagi papunta sa kanilang pwesto at sa pag-uwi. Sa katagalan, unti-unti niyang natanggap ang lahat. Ito ang kanyang ina, ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng hininga at humarap sa malaking misyon sa mundong ito. Wala na siyang naging balita pa sa mag-amang Criselda at Lolo Miroy. Tahimik na rin ang buong bayan. Wala nang balitang pananalakay ng mga aswang. Ibig sabihin hinapaslang na niya ang mga mababangis na aswang sa bayang yon at kung muli mang magkukuros ang landas o magkakaroon ng pananalasa ang mga katulad nitong nilalang ng dilim, hindi siya mag-aalangan na ubusin ng mga ito dahil mahalaga ang katahimikan ng bayan at pagiging ligtas ng sangkatauhan. Bali hanggang dito na lamang po yung kwento mga ka-DM.
Maraming salamat po sa inyo. I-comment nyo po sa ibaba kung anong masasabi nyo sa kwento natin kay Lola Paca, kay Griselda at kay Lolo Miroy. Babasahin po natin yan.